Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Happy Friday po sa ating lahat! Napakabilis nga po ng araw at Sabado na naman po bukas. Excited nga po ako mga kalabs kapag po ganitong Friday na. Nagpopolvo na nga po ako dito mga kalabs para po makapasok na rin ako sa school. Alam nyo na, polvo is life. Kinuha ko na nga po pala itong Valentine's na decoration na ginawa ko po kahapon. Ngayon na po kasi namin ito ipapasa mga kalabs. Paper bag po palang binigay sa akin ni mama na paglalagyan ko ng decoration. Wala nga daw po siyang mahanap na plastic kaya eto na lang daw po. Mas maganda daw po kasi tignan kapag dito daw po nilagay. Para nga daw po hindi makalat kapag nilagay ko dito. Tama nga naman po si mama at ang ganda nga din po ng ganitong paglagyan. Akala mo nga po mga kalabs, hindi yung decoration yung laman nito. Para po kasing nag-grocery lang ako mga kalabs. Ganito na rin po kasi malimit ang pinaglalagyan kapag po nag-grocery. At bawal na po kasi ang plastic. Ibababa ko nga lang po saglit dito sa upuan dahil ihahanda ko na rin po yung bag ko. At inabot na nga po sa akin ito ni mama, baka daw po kasi ay makalimutan ko pa. Nakapaghanda na nga din po ako mga kalabs at ready na nga din pong pumasok sa school. At ayan, palabas na nga din po ako ng bahay. Dahil patatawirin lang po ako ni mama sa kalsada. At syempre, ganun pa rin po, wala rin akong kasama sa pagpasok. Madalas na nga din po na kapag pumapasok ako ay wala po akong kasama. Pero kapag umuwi naman po ay kasabayan ko yung tito ko. Lagi ko nga din po yung kasabay sa pag-uwi. Medyo natagalan nga din po si mama na ipatawid ako. Marami rin nga po kasing mga sasakyan. At nung clear na nga din po yung kalsada ay tumawid na nga din po ako. Si mama nga po ay hindi pa rin po pumapasok hanggang hindi pa nga po ako malapit sa school. At kaninang tanghali ay kinuha ko na nga din po si baby kay nanay dahil kakain na nga din po kami. Nung nakita nga po siya ni Papa, ay kinuha niya nga po siya. Kaya bumangon na nga din po si Papa. Ayaw pa nga po niyang pumunta kay Papa, mga kalabs. Ayaw niya nga pong magpabuhat. Gusto niya nga po ay lumabas na po kami dito. Pero sabi nga po ni Papa, ay sa kanya daw po muna siya. Kaya lang mga kalabs, ay ayaw niya po talaga. At kinuha pa nga po siya ni Kuya, kaya lang ayaw niya po talaga. Umiiyak nga po siya kahit gusto siya ni Kuya na buhati. Lalabas po sana siya ni Kuya pero nung nakita niya nga po ako ay gusto niya nga daw po sa akin. Iniiyakan niya nga po ako mga kalabs at inaabot yung kamay niya. Nilaloko ko nga din po siya mga kalabs. Kaya iyak nga po siya ng iyak. Parang ang sarap po kasi magpaiyak ng ganitong baby. Pero syempre, hindi naman po madalas mga kalabs dahil nagagalit po si mama. Hindi daw po kasi pwedeng paiyakin ang paiyakin si baby dahil kawawa naman daw po siya. At nung kinuha ko nga po siya, ay binigay ko na rin po siya kay nanay. Dahil kakain na rin po kami mga kalabs at susubuan po siya ni nanay. Ito po palang masarap na ginisang repolyo na may sardinas ang inulam namin. Si mama po pala ang nagluto dito. Sabi ko po kasi kay mamay, ito yung lutuin niya dahil nung isang araw na nagluto si mama ng ganito, ay nabitin nga po ako mga kalabs. Konti lang po kasi yung niluto ni mama na repolyo. Pero ngayon ay dinagdagan niya na nga po. 3 piraso na malalaking repolyo po pala yung niluto ni mama. At siguradong hindi na po talaga ako mabibitin dito. Sa dami nga daw po ng binili nila mama na repolyo nung nakaraan, ay iisa na nga lang daw po ang natira. Dinamihan na po kasi ni mama yung repolyo noon habang mura pa po yung gulay. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa nga po maubos-ubos. Mahilig din po kasi kami sa mga gisa-gisa mga kalabs. At kung magluluto naman po kami ng sinabawang karne ay eto rin po ang hinahalo ni mama. Grabe nga mga kalabs at solve na solve po ako dito sa ulam namin ngayon. Kahit ganito nga po araw-araw ay hindi nga po ako magsasawa.
Kung may pechay nga lang din po sana ay igigisa po namin yun sa sardinas. Pero tsaka na nga lang daw po ulit kapag nakampunta na sila mama sa palengke. Siguradong marami na naman po yung bibilhin nilang gulay dahil mura na naman po ang gulay ngayon. Kamatis nga lang po ang mahal mga kalobs. Kaya hindi nga po nakakabili sila mama at papa ng madami. Tsaka na nga lang daw po kapag bumaba na yung presyo. Tignan niyo naman po itong si baby, ang kulit-kulit habang kumakain. Gusto niya nga po ay tumayo siya dito sa upuan. Kapag po kasi pinapaupo siya ni nanay ay panay po ang tayo niya. At kapag binubuhat naman po siya ni nanay, ang gusto niya nga ay dito po sa upuan. Pero nung natapos na nga din pong kumain si mama, ay si mama na pong nagpakain sa kanya. Para naman makakain na rin po ng mabuti si nanay. Hindi nga po masyadong nakakakain si nanay kapag ganito. Eto nga pong pinsan ko ay natuto na rin pong kumain ng gulay dahil kay papa. Kapag po kasi dito siya kumakain at gulay yung ulam namin ay pinapakain po talaga siya ni Papa ng gulay. At wala nga po siyang ligtas mga kalabs.